Hey guys, what's up? Mani Masyado din today. For the first time, magre-react tayo dito sa mga nakikita nato na ito nga daw si VP Sara ay may lalaking basketballista na ginastosan di umano ng mahigit 100 milyon na galing sa confidential fund. So, papanoorin muna natin itong lalaking to. Hindi ko alam kung siya nga ba si Epifanio Labrador o I don't know kung sino siya exactly. Pero pakinggan natin yung kanyang mga pasabog. Hindi ko alam kung pasabog niya yan laban kay Vice President Sara Duterte o ito pa ang maging mitya kung bakit siya ay makukulong. Diba? Hindi lamang po pala taong bayan ang ginagago, niloloko nitong ni Sara Bulate. Ha? Napaka ano po ngayon ng issue na ito. Talagang balita ko nga ho, matindi ho ang awayan ngayon ng asawa ni Sara Duterte at nito ni Sara. Dahil nga nalaman ng asawa ni Duterte, ni Sara Duterte na iniiputan na pala siya. Iniiputan na pala ni Sara Duterte sa ulo yung kanyang asawa. Alam niyo ho, matindi ho ngayon ang galit ngayon ng asawa ni Sara Duterte sa kanya. Sino ba namang asawa ang matutuwa? Malaman mo, yung asawa mo, meron na palang pinagkakagastusan. At ito ang masama. Ayon ho sa ating source, yung naging issue po kay Sara Duterte na 125 million na hindi niya masagot-sagot, ito na ang kasagutan. Dahil talagang iniimbestigahan ho siya ngayon doon po sa 125 million. At ito na, itong basketballistang ito, itong basketballistang ito na pinaggastusan niya ng mahigit 100 million para lamang mapatayuan ng gasoline station. Ito po yung lalaking pinag-aawayan ngayon ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Pero okay, pag-usapan muna natin yung tungkol sa confidential fund ni VP Sara. Okay? So here, makikita nyo, this was posted November 20, 2023. Okay. COA reports on 125 million Confi fund transfer to OVP out by December. The Commission on Audit would release its report on the 2022 transfer of 125 million from the Office of the President's Contingent Fund to the Office of the Vice President Confidential Fund by December. COA relayed its commitment through Senator Sani Angara, who defended the Commission's 13.539 billion proposed 2024 budget during the Senate plenary debates on Monday. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros inquired about the status of the audit on the 125 million given to the OVP in 2022, as she recalled that the state audit agency committed to finish the report by November 15. Ayon dito, the audit is still ongoing. The audit is still ongoing since apparently the Office of the Vice President submitted documents last 19 October which are being processed by the Commission. Your Honor, Angara said. They believe in 1 month they will have completed it, Your Honor, he added. The COA, in its 2022 annual audit report, disclosed that the OVP had 125 million in confidential fund last year, despite not giving an appropriation for intelligence or confidential fund under 2022 GA. Due to this, the members of the Makabayan Bloc wanted Vice President Sara Duterte to explain regarding the confidential fund, yada, yada, yada. So obviously, dito sa article na to, pinapakita po na legit na meron pong pinakita ang Office of the Vice President na
mga pinaggastusan ng 125 million. Okay? In contrast dito sa sinasabi ng taong to. On the other hand, meron din po isang article that was posted December 04, 2023. Ayon nga rito kay ABS-CBN, SCS Sara Duterte's officials to comment on petition versus 125 million confidential fund. It was not only VP Sara na tinatanong regarding dyan sa confidential fund, but even ES Bersamin and ang ating DBM secretary na si Secretary Amina Pangandaman. Okay, pinapasagot sila. Sabi dito, the Supreme Court has asked Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin, and Budget Secretary Amina Pangandaman to comment on a petition for certiorari related to the 125 million confidential funds spent by her office in 2022. In a notice dated November 14, 2023 and released by the court Monday, Duterte, Bersamin, and Pangandaman were required to comment within 10 days. Okay? Again, diyan sa sinasabi ng ulol na yan, na si VP Sara, ginastos niya yung mahigit 100 million sa 125 na to sa isang basketballista di umano. Paano magiging totoo yun kung ito nga yung nangyayari ngayon? Imagine mo kung ginastos nga ni VP Sara yung pera na yun, pati itong dalawang to, no? Sa basketballista, pati itong dalawang to, and even PBBM, madadawit sila. Na dinispal ko yung 125 million at yung mahigit 100 million ginastos lang sa pagpapagawa ng gasolina. Diyan pa lang sablay ka na. Diba? Tuloy tayo dito sa unggok na to. Pero sa kasamaang palad, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na kasuhan siya, gustuhin man ng asawa ni Sara Duterte na saktan siya, iwanan siya, wala hong magawa ang kanyang asawa. Bakit? Dahil, alam nyo na, anak siya ni Rodrigo Roa Duterte na hindi lamang demonyo, hindi lamang magnanakaw, hindi lamang leader ng New People's Army, hindi lamang... siguro walang magiging pakialam dito si PRRD. Kung nung panahon na, kung ito sinasabi niya, nung panahon presidente si PRRD. Pero ngayon, dito, ngayon na pribadong citizen na si hindi siya public servant, hindi siya sa tingin nyo, hindi ito makakasuhan sa mga pinagsasabi nito? Malademonyo yung pag-iisip, kriminal. Kaya ano ang ginagawa ngayon ng asawa ni Sara Bulate? Sa halip na magalit, sa halip na magkaso, tikom ang kanyang bibig. Imagine mo kung ilang tao ang pwede magkaso sa kanya. Mula kay VP Sara, down kay PRRD, hanggang dito kay Attorney Man Scarpio. 3 kagad ang kaso mo. Tanga ka. Walang magawa sapagkat alam niya kung ano ang kanyang kalalagyan. Eto guys, analyze lang nating mabuti. Etong taong to, nagvi-video siya using his mobile phone. Sa ganitong format ba naman, mobile phone talaga. Tignan mo yung bahay na kung nasaan siya. Hindi ko alam kung bahay, tambayan, or what. It's somewhat like a shanty. He's not even a member of the middle class. Most probably lower pa sa middle class. Diba? Ano ang point niya rito? Ano magigain niya sa ginagawa niya? Ito yung nakakaawa sa mga kababayan natin na ginagamit ng mga politiko para siraan lang si VP Sara o kung sino ang politiko. Not just VP Sara, kaya kung sino man politiko.
Ito yung mga klase ng tao nakakapit sa patalim. Magsasalita ng kung ano-ano na walang basehan. Obviously, kung ibabangga ko nga, yung sinasabi niyang 100 million na kinuha daw ni VP Sara sa 125 million confidential fund na may issue, marami na pong government agencies ang involved sa investigasyon ng 125 million. Andyan na ang COA. Sino pa? Andyan na nga ang Supreme Court eh. Andyan na po ang judiciary. 3 tao na pinagpapaliwanag ng Supreme Court. Knowing that E.S. Bersamin ay dating Chief Justice. Diba? So, syempre, even i-release ni PBBM ang pondo na yan, dumaan yan sa pagre-review ni E.S. Bersamin. At hindi rin naman yan mapapupunta sa OVP kung hindi yan inapprove ni DBM. Syempre, kung ano sinabi ng OCO, nung recommendation sa loob ng OP, yun lang din ang susundin ni DBM. Bakit? Kasi, administrative agency lang din siya eh. Siya lang din ang maglalabas ng pera eh. Siya ang tresurero ng Diba? Papunta kay VP Sara. Everything that he said here is full of crap. Full of bullshit. Kasi para sa akin, kung kaya mong patunayan yan, edi file mo si VP Sara ng kaso. Immorality yan eh. Diba? It's the same value kung paano yung ng public trust sa pulburon issue ni PBBM. I've already forwarded these videos and other videos. No, I know someone who has direct contact with VP Sara. So sila na ang bahala sa inyo. Iba-brush off lang ba to ni VP Sara? O magkikita-kita kayo sa Office of the Prosecutor? Ito yung mga tao, no? Ito yung mga tao na willing magamit. Willing magamit sa halaga ng barya. Balik ko sa inyo yung tanong. Nakita nyo naman ang itsura ng taong yan. Nakita nyo kung saan siya nagvi-video. What's in it for him? Anong gain niya dyan? May napakita ba siya at least litrato? Diba? Na ito, lalaki ni VP Sara. Ito, basketballista to. Lahat po yan na forward na sa legal team ng OVP. Sila na pong bahala sa inyo. Kasi puro kayo salita, wala kayong kaya ipakita ng litrato. Excuse me, wala kayong nakikita litrato. Otherwise, kung totoo man yung sinasabi nyo, I challenge you. Mag-file kayo ng kaso laban sa kanya. Diba? File kayo. I'm very sure kung tatanungin si VP Sara tungkol dyan sa sinasabi nyo, ang sasagot niya dyan sa inyo kaso eh. Kasi si VP Sara, yung gawain nyo kay PBBM, no? Huwag niyo yung gagawin kay VP Sara. Kasi papatulan talaga kayo niyan eh. In a way na maghaharap kayo sa mga husgado. Ilabas mo yung source mo. Kung may source ka talaga. Source of information ba yan o source of fun? Depende, di ba? Yun lang yung challenge natin eh. Yan pa lang huling-huli mong sinungaling. Huling-huli mong natapunan ng ilang pirasong barya eh. Para kang si Judas. Pinagkalulong si Kristo. Diba? Sa halaga ng Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin yung thoughts nyo. Ito ba ay
parte pa ba ng demolition job? Wala kayong may batong issue kay VP Sara maliban dyan sa mga kinikwento nyo? Tapos kung ibabangga natin sa mga information na available online, 'di ba? Hindi nagko-connect eh. It doesn't speak the same language. It doesn't even make any sense. Tapos yung mga itsura nyo pa. What's in it for you? What do you get from what you're doing? Magising ang taong bayan? Tapos gagamit ka ng mga infos na hindi naman nagko-connect dyan sa sinasabi mo.